Magandang araw po. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula, pero gusto ko lang pong ilabas ang kwento ko. Baka sakali na may maniwala. Kahit kakaiba at parang imposible yung mga naranasan ko. Dahil hindi ko po inaasahan na isang araw, sa gitna ng pangkaraniwan kong buhay sa Cavite, may isang nilalang ang magpapabago sa lahat ng paniniwala ko. Ako nga po pala si Laika, 23 years old, taga Dasmariñas, Cavite. Ako po ay isang simpleng empleyado sa isang printing shop. Hindi sikat, hindi espesyal, pero kontento na sa buhay. Maaga akong nagtrabaho dahil hindi ko natapos ang college. Nagkasakit kasi si Papa at ako ang panganay kaya ako na ang tumayong haligi para sa pamilya namin. Sanay na ako sa puyat, traffic, at minsan, pati na rin sa gutom. Wala akong panahon sa drama o kababalaghan. Hanggang sa isang gabi, muntik nang maging huling gabi ko na. Nangyari ito noong October ng nakaraang taon. Gabi na ako nakauwi mula sa trabaho dahil may mga rush order sa shop. Malapit na ang undas kaya dagsaang nagpapaprint ang tarpaulin at litrato para sa mga puntod. Dala ko ang backpack ko. May bitbit na maliit na eco bag ng tinapay at noodles. Dinner ko na yon. Habang naglalakad ako sa gilid ng highway, malapit sa barangay namin na medyo madilim ang bahagi, bigla na lang akong naliwanagan ng sobrang lakas na ilaw mula sa paparating na motorsiklo. Hindi ko na nabilang kung ilang segundo lang yon pero parang ang bagal ng lahat. Narinig ko ang preno, sumigaw ang lalaki sa motor. Pero huli na, tinamaan ang kaliwang braso ko. Natumba ako sa kalsada, gumulong. Naramdaman ko ang kirot, init sa tuhod ko at may tumutulong dugo. Hindi ako makagalaw agad. Natulala ako. Tila naglaho ang ingay sa paligid. At doon siya dumating. May huminto sa gilid ko. Hindi yung nagmamaneho ng motor. Yung motor, mabilis pang umalis na parang walang nangyari. Pero yung lalaki na lumapit sa akin, hindi ko siya naramdaman. Hindi ko narinig ang yabag niya. Para bang bigla na lang siyang nandun. Nasaktan ka ba? Tanong niya. Ang boses niya ay malumanay. Hindi malamig, hindi rin matigas. Parang hangin na dumaan sa tenga mo ng dahan-dahan. Napatingin ako sa kanya. Matangkad siya. Mga 5'10". Maputi pero hindi mukhang mestizo. Mahaba ang pilik mata, malalim ang mga mata, at sobrang linis niya tingnan. Parang hindi siya galing sa alikabok ng Cavite. Hindi kita nakita kanina, sabi ko, habang hawak ang sugat ko. Bigla ka nalang lumitaw. Ngumiti siya. Yung tipong kind smile na hindi nakakaasiwa. Nagkataon lang ako sa daan. Hayaan mo, tutulungan kita. May malapit pang ospital dito. Umiling ako. Ayoko po ng ospital. Mahal po. Kaya ko na to, sugat lang naman. Hindi siya nagsalita agad. Tumingin lang siya sa akin. Tila nag-iisip. May gamot ka sa bahay? Tanong niya at tumango ako. Kahit hindi ko alam kung meron ba talaga. Sige, ihatid na lang kita. Total, gabing-gabi na rin. Tumayo siya at iniabot ang kamay niya sa akin. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ko yon. Sa hindi ko maintindihang dahilan, para bang pakiramdam ko ligtas ako sa kanya. Ibang klaseng ligtas. Parang kahit anong mangyari, hindi niya ako pababayaan. Pagkaangat ko, nakita kong halos wala siyang alikabok sa sapatos. Dito sa Cavite? Sa dami ng alikabok at buhangin sa gilid ng highway? Imposible. Tahimik lang kami naglakad. Habang papalapit kami sa kanto ng barangay, tinanong ko siya. Ano nga palang pangalan mo? Elian. Sagot niya. Napangiti ako. Parang sa libro, hindi common. Hindi nga ako common. Sagot niya. Tinignan niya ako pero agad siyang ngumiti ulit na parang binawi ang sinabi. Joke lang. Nasa harap na kami ng bahay namin. Wala nang ilaw sa paligid maliban sa isang dim street light na tila nagbabantang mamatay na rin.
Salamat pala, Elian. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung hindi ka dumaan. Tumango siya. Walang anuman. Siguraduhin mong hugasan ng sugat at lagyan ng ointment. Bukas, hindi na yan masakit. Sigurado ka ba? Tanong ko. Ngumiti siya. Yung tipong parang may alam na siya na hindi ko pa alam. Oo. Paglingon ko sa gate para buksan to, iniabot ko pa sana ang tinapay sa kanya bilang pasasalamat. Pero pagbalik ko ng tingin, wala na siya. Walang yabag, walang ingay, walang anino, walang Elian. Tumayo lang ako sa may gate. Hawak pa rin ang tinapay. Hindi ko alam kung matatakot ako o mapapaisip. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong klaseng tao si Elian. Pero mula nung gabing yon, nagsimula nang magbago ang buhay ko. At hindi na siya basta-basta nawala. Simula ng gabing yon, yung aksidente sa gilid ng kalsada, hindi ko na matanggal sa isip ko si Elian. Hindi lang dahil sa bigla siyang lumitaw at tinulungan ako, kundi dahil sa misteryoso niyang pagkawala. As in, literal. Pagkatalikod ko lang para buksan ang gate namin, at pagkaharap ko, wala na siya. Para bang naglaho sa manipis na hangin. Kinalibutan din naman ako. Pero sa totoo lang, mas nangingibabaw yung kuryosidad ko. Kinabukasan, pagkagising ko, unang-una kong hinanap yung sugat ko sa tuhod at braso. And guess what? Halos wala na yun. Para lang gasgas na tinapalan ng ointment agad. Wala ring pasa, wala ring kirot. Kung hindi ko pa nakita yung bahagyang tuyong dugo sa suot kong blouse, baka isipin kong nanaginip lang ako. Pero hindi ako nanaginip. Totoong may lalaking tumulong sa akin. Totoo na may lalaking biglang naglaho. At hindi doon natapos ang lahat. Pagkalipas ng 3 araw, habang naghihintay ako ng jeep papunta sa shop, nakita ko siyang nakatayo sa kabilang kalsada. Suot pa rin niya yung kaparehong mapusyaw na kulay na polo. Kulay abo na parang gawa sa mamahaling tela. At puting pantalon. Wala siyang bitbit. Walang cellphone, walang kahit anong modernong gamit. Nakatingin lang siya sa akin. At nung napansin ko siya, ngumiti siya. Yung pamilyar na malambing na ngiti na parang kilala niya ako. Lumapit siya. Magandang umaga. Bati niya, kalmado pa rin ang boses niya, na parang walang problema sa mundo. Alam mo, grabe ka. Bungad ko agad. Bigla ka na lang nawala nung gabi, hindi man lang nagsabi. Akala ko tuloy tinangay ka na ng multo. Tumawa siya ng marahan. Baka ako ang multo. Wag kang ang ganyan, sabi ko, pero napangiti rin ako. May kung anong aliw na presensya niya. Hindi siya nakakatakot. Hindi rin siya bastos. Sa totoo lang, sa ilang minutong pakikipag-usap ko sa kanya, parang mas kilala ko na siya kaysa sa mga taong ilang buwan kong nakasabay sa trabaho. Ihahatid na kita, sabi niya. Wag na, tanggi ko. Baka sabihin ng boss ko, may boyfriend na akong bodyguard. Ngumiti lang siya. Hindi mo kailangan ng bodyguard, pero mas mabuti na may kasama kang mapagkakatiwalaan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit pero pumayag ako. Naglakad kami habang nag-uusap. Mabagal lang ang kilos niya. Parang hindi sanay magmadali. Tinanong ko siya kung saan siya nakatira. Ang sagot niya, malapit lang. Pero hindi mo pa siguro yung napupuntahan. Pilit kong iniisip kung saan yun. Cavite lang naman to. Hindi ba't halos kabisado ko na ang lugar? Pero yung tono niya, parang may kahulugan. Para bang may tinatago? Nung mga sumunod na araw, ganoon na ang naging takbo ng buhay ko. Madalas ko na siyang makita. Minsan, pag uwi ko galing trabaho, nandun siya sa may kanto. Minsan pag alis ko pa lang sa bahay, nandun siya sa gilid ng tricycle terminal. At tuwing tatanungin ko kung paano niya nalalaman kung nasaan ako, laging simple ang sagot niya. Tinatimingan lang. Pero alam ko, may iba. Minsan nga parang nararamdaman niya kung kailan ako malungkot. May isang araw pa,
Nagrabe ang away namin ni Mama dahil sa gastos sa bahay. Hindi ko na napigilang umiyak habang naglalakad pabayan. E di ayun, bigla siyang lumitaw sa harap ng Mercury Drug. Wala akong sinabihan, wala akong tinex, pero nandun siya. Parang hinihigop siya ng kalungkutan ko. Gusto mong sumama sa akin sandali? Tanong niya noon. Hindi ko alam kung bakit pero oo ang naging sagot ko. Isinakay niya ako sa isang jeep. Hindi ko inalam kung saan kami pupunta. Basta, sinabi lang niya sa Rosario lang. At doon ako unang dinala ni Elian sa isang lugar na parang hindi ko akalaing may ganoon sa Cavite. Isang masukal na parte ng bundok sa may gilid ng Rosario. May maliit na trail papasok sa looban. Sabi niya, dati raw tambayan niya ito. Walang bahay, walang signal, walang tao. Pero may maliit na ilog. Napakalinaw at malamig kahit hapon. Umupo kami sa isang bato malapit sa tubig. Tahimik lang kami. Tapos, sabi niya, kapag gusto mong tumakas kahit sandali, dito tayo pupunta. Dito ka ba lumaki? Tanong ko. Hindi ko matatawag na laki ang pananatili ko rito. Mas maganda sigurong sabihin na doon ako nagmula. Ha? Saan doon? Tumawa siya. Huwag mo muna akong tanungin. Baka hindi mo maintindihan. Ngunit sa mga mata niya, alam kong hindi lang biro ang sinabi niya. May lalim. Parang may ibang mundo siyang pinanggalingan. At hindi lang figurative. Literal. At alam mo yung pinaka-weird? Nang sumilip ako sa tubig ng ilog, kitang-kita ko yung mukha ko. Pero wala ang refleksyon niya. Binaling ko agad ang tingin ko sa kanya. Tila alam niya kung anong nakita ko pero hindi siya nag-react. Halika na. Gabi na. Sabi niya. Hindi ko alam kung anong meron kay Elian pero alam ko na sa mga araw na yon, mas lalo akong naging curious. Mas lalo akong napalapit. At mas lalo akong natakot na baka hindi siya basta-basta tao. Simula nung araw na dinala ako ni Elian sa Tagong Ilog sa Rosario, parang nag-iba na yung takbo ng mundo ko. Hindi ko alam kung anong klaseng magic ang meron sa lugar na yon. Pero sa bawat balik ko sa normal kong araw, pakiramdam ko parang naiwan doon ang kalahati ng sarili ko. Parang gusto ko na lang lagi siyang makasama. Hindi ko inamin sa kanya o kahit sa sarili ko noon. Pero alam ko, unti-unti na akong nahuhulog. Pero habang palapit ako sa kanya, lalo ko ring napapansin ang mga bagay na wala sa kanya. Wala siyang cellphone, wala siyang social media, wala siyang trabaho. At kahit kailan, hindi ko siya nakitang may dalang bag o wallet. Wala siyang ID, wala siyang tirahan. At higit sa lahat, wala siyang pamilya. Noong una, hindi ko agad yung tinanong. Pero nang tumagal, hindi ko na napigilan. Nasa plaza kami noon sa Dasma. Kumakain ng kwek-kwek habang nakaupo sa may tabi ng simbahan. Madilim na noon pero may konting liwanag mula sa poste. Napansin kong hindi siya kumain kahit isa. Elian, hindi ka ba nagugutom? Umiling siya. Hindi ko kailangan. Anong hindi mo kailangan? Pagkain? Tumango siya. Sanay akong ibang pinagkukunan ko ng lakas. Napakunot noo ako. Gutom ka lang, kaya mo yan nasasabi. Hindi siya sumagot. Nakatingin lang siya sa mga taong dumadaan. Tahimik at parang may malalim na iniisip. Doon ko na tinuloy. Elian, may itatanong ako. Sana wag kang magalit ha. Huwag kang mag-alala. Hindi ako madaling magalit. May pamilya ka ba? Tahimik siya ng ilang sandali. Tapos ngumiti ng marahan. Yung tipong pilit. Meron. Pero hindi mo sila matatagpuan dito. Saan? Sa ibang bansa? Hindi. Sa ibang mundo. Natawa ako. Akala ko kasi nagbibiro siya. Ibang mundo? Parang sci-fi. Ganon. Ngumiti siya.
Isang mundong hindi basta nadadaanan ng sino man. Kailangan ng pahintulot at kailangan ng paniniwala. Bigla akong natahimik. Sa loob-loob ko, nagjo-joke ba siya o seryoso? Pero habang tumatagal akong nakatingin sa kanya, napagtanto ko na seryoso siya. Wala sa kanya ang mga biro. Hindi siya yung tipong nag-humor ng ganun. At sa totoo lang, hindi niya kailangang magpatawa. Ang buong presensya niya ay sapat na para magpatigil ng oras. Hindi mo ba sila namimiss? Tanong ko sa mas mahinang boses. Namimiss, pero mas pinili kong umalis dahil sa utos, dahil sa layunin. Anong layunin? Ngunit sa halip na sumagot ay tumingin siya sa akin. Matagal. Tila binabasa niya ang isipan ko. O kinikilala niya kung gaano na ako kahanda para malaman. Sa tamang panahon, sagot niya. Minsan, nakakainis. Yung tipong ang daming tanong sa utak mo pero wala kang makuhang diretsong sagot. Pero sa tuwing ganun sa Elian, hindi ko siya magawang pagsabihan. Parang may tinig sa loob ko na nagsasabi na may rason kung bakit hindi pa niya sinasabi ang lahat. Isang gabi, sinubukan kong i-follow up ang tanong ko. Kung wala kang pamilya dito, saan ka natutulog? Sa mga panahon na hindi kita nakikita. Tahimik siya saglit bago sumagot. Sa kagubatan. Ha? Sa gubat? Anong klaseng tao ang natutulog sa gubat? Ako. Sagot niya. Wala man lang bahid na biro sa boses niya. Hindi ka ba natatakot sa ahas, insekto o kung ano mang hayop doon? Hindi sila ang kailangang katakutan. Nagkatinginan kami. Gusto kong matawa sa sagot niya pero hindi ko magawa. Kasi para bang alam niyang hindi hayop ang dapat katakutan sa lugar na tinutuluyan niya. Minsan, habang inaantok na ako pauwi at kasama ko pa rin siya, nilungon ko siya at tinanong. Bakit palagi kang andyan, Elian? Hindi agad siya sumagot. Naglakad lang siya sa tabi ko. Pareho kaming nasa ilalim ng mga kumikislap na ilaw ng barangay. Dahil kailangan kitang bantayan. Bulong niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Bantayan? Mula saan? Sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Sa mga nilalang na hindi mo pa nakikilala. Nalaglag ang pangako. Napahinto ako. Nilalang? Ngumiti siya. Matulog ka na, Laika. Mahaba pa ang kwento. At gaya ng dati, pagharap ko sa gate, pagbukas ng lock, at paglingon ko para tingnan siya muli, wala na siya. Hindi ko alam kung anong klaseng tao si Elian. Pero unti-unti akong nagkakaroon ng kutob. Baka nga, hindi talaga siya tao. Kung dati ay duda lang ako na si Elian ay may tinatagong lihim, ngayong gabi, napatunayan ko na. At hindi ko na kayang itago ang takot, kaba, at ang kakaibang kilabot na nararamdaman ko. Ilang linggo na ang lumipas mula noong huli kami nag-usap tungkol sa pamilya niya. O mas tamang sabihin, ang kawalan ng pamilya niya rito sa mundo. Kahit pilit kong iniintindi, hindi ko pa rin matanggap ang simpleng katotohanan na parang hindi siya tao. At kung tutuusin, wala naman talaga akong matibay na ebidensya noon. Hanggang sa gabing yon. October pa rin pero malapit na ang undas. Iba talaga ang simoy ng hangin tuwing ganitong panahon sa Cavite. Malamig, maalinsangan, at parang laging may nakatingin sa paligid. Galing ako noon sa overtime sa shop. Mag-alas 9 na siguro ng gabi. Pagod na pagod ako. Bitbit ang ulam sa supot at isang loaf bread. Pang dinner namin ni Mama. Habang naglalakad ako pauwi sa madilim na bahagi ng daan, napansin kong parang may sumusunod sa akin. Sa una, binabaliwala ko lang. Baka asong gala lang, o baka hangin, o baka pagod lang ako. Pero nung marinig ko ang hakbang na umaakma sa bawat kilos ko, napahinto ako. Pagharap ko, walang tao. Pero ang dilim sa likod ko, parang may aninong dumaan. Binilisan ko ang lakad ko. Hinigpatan ko ang hawak sa supot ng ulam.
at tinapik ko ang bag ko sa kaliwa. Doon kasi nakatago ang maliit kong pepper spray. Nung pababa na ako sakaling papunta sa amin, saka naman tumambat sa harap ko ang 3 lalaking tila kanina pa ako inaabangan. Hindi ko sila kilala. Hindi sila taga rito. Miss, pahingi naman ng baryo. Wika ng isa, pero ang tono niya ay hindi humihingi. Nambabastos. Pasensya na po, wala akong ekstrang dala eh. Sagot ko, nag-aalangan. Biglang humarang sa likod ko yung isa pa. Napatigil ako. Napansin kong hawak niya ang dulo ng sling bag ko. Anong laman nito? Doon na ako kinabahan. Tinangkang kuhanin ng isa ang bag ko. Sabay sabing, Konting kabutihan lang naman ang hinihingi namin eh. pero hindi na yun kabutihan. Pang-hold up na yon. Wala akong dala. Please po. Sigaw ko, pero hindi pa rin nila ako tinatantanan. Lumingon ako sa paligid. Walang ibang tao. Wala ni isang dumadaan. Hanggang sa may sumigaw. Bitawan niyo siya. Isang boses. Hindi malakas pero matalim. At pamilyar. Paglingon ko, nandun si Elian. Nakasuot pa rin siya ng puting polo at itim na pantalon. Wala siyang dalang kahit ano. Pero nakatayo siya sa gitna ng daan na parang hindi siya natatakot sa 3 lalaki. Tangina mo, sino ka? Singhal ng isa sa mga lalaki. Umalis kayo. Malamig na wika ni Elian. Ngayon na. Nagtawanan pa ang 3. Pogi ka lang bro. 3 kami. Anong laban mo? Pero hindi sila umabot sa 2 hakbang. Kasi sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin. Literal. Biglang bubugso ang malamig na simoy na parang mula sa gubat. Kahit nasa looban kami ng kabahayan. Napapitlag ako. Ang mga poste ng ilaw sa paligid ay namatay. Isa-isa. 1, 2, 3. Itim. Ang mga lalaki ay napaatras. At doon ko nakita si Elian. Hindi na siya mukhang tao. Ang mga mata niya, kumislap ng puting liwanag. Ang buhok niya, parang lumilipad sa alon ng hangin. Kahit hindi naman siya gumagalaw. At sa likod niya, may 2 aninong pakpak na tila gawa sa ulap o usok. Ang hirap i-describe. Hindi siya sumisigaw. Hindi siya umaatake. Pero ang presensya niya, parang kidlat bago bumagsak. Nang tumingin siya sa mga lalaki, tumakbo ang mga ito. Hindi na lumingon pa. Tumakbo sila na parang nakita ang kamatayan. Ako? Naiwan akong nanginginig. Napatulala ako sa kanya. Hindi ako makapagsalita. Elian, bulong ko. Nilingon niya ako na tila nalungkot. Napansin kong dahan-dahan, naglalaho ang anyong iyon. Nawawala ang liwanag sa mata niya. Humuhupa ang hangin at unti-unting bumabalik ang dating anyo niya. Hindi na ako nakapagsalita. Tumalikod siya at naglakad palayo. Elian, teka. Anong klaseng nilalang ka? Napalakas ang tanong ko. Halos humikbi sa kaba. Pero hindi siya tumingin. Hindi siya nagsalita. Nilamon siya ng dilim. At gaya ng dati, nawala siya. Buong gabi, hindi ako nakatulog. Kahit si mama napansin ang pamumutla ko. Hindi ko masabi ang buong kwento. Sino ba naman ang maniniwala na ang lalaking akala ko ay masyado lang misteryoso ay isa palang nilalang ng ibang mundo? Pero kahit takot ang nararamdaman ko, may isang bahagi ng puso ko ang hindi maitatanggi. Mas naintriga pa ako. At sa kabila ng lahat, gusto ko pa rin siyang makita. Hindi na ako nagpakita sa shop kinabukasan. Hindi dahil may sakit ako o tinamad, kundi dahil hindi ako mapakali. Buong gabi akong gising. Inuulit-ulit sa isip ko ang nakita ko kay Elian. Ang mga mata niyang kumikislap, ang hangin na parang biglang lumakas, ang mga poste ng ilaw na isa-isang namatay, at higit sa lahat, ang pakpak na lumitaw sa likuran niya. Hindi yun imagination, hindi panaginip. Ang 3 lalaking nagtangkang manggulo sa akin, nakita rin siya.
at tumakbo sila. Hindi dahil may kutsilyo siyang dala. Hindi dahil sumigaw siya. Tumakbo sila dahil nakita nila ang isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng science. Hindi na ako nagdududa. Si Elian, hindi siya tao. Pero bakit siya nandito? Bakit ako? At higit sa lahat, ano ba talaga siya? Kaya kahit nanginginig pa ang sikmura ko sa kaba, lumabas ako ng bahay kinagabihan, sakaling muling makita si Elian. Hindi ko alam kung paano ko siya matatagpuan pero gaya ng dati, siya ang nakakita sa akin. Nakatayo siya sa gilid ng waiting shed, sa tapat ng 7-Eleven. Hindi siya kumikilos, parang hinihintay ako. Lumapit ako. Tahimik lang kaming nagkatitigan ng ilang segundo. Sa totoo lang, gusto kong sumigaw. Gusto kong agad-agad siyang tanungin ng, "Anong klaseng nilalang ka?" Pero hindi ko nagawa. Dahil sa kabila ng takot, nandun pa rin yung presensya niya ng kalmado. Gusto niyang marinig ko ang totoo. Hindi sa galit, hindi sa takot, kundi sa pagtanggap. "Handa ka na ba?" Tanong niya sa akin. Hindi ko na kailangan magkunwari pa. Tumango ako. Tahimik siyang naglakad. Sumunod ako hanggang sa makarating kami sa isang parte ng Cavite na ngayon ko lang narating. Isang makipot na daan sa pagitan ng mga taniman ng tubo, malayo sa ilaw ng kalsada, malayo sa ingay. At sa dulo, may malaking punong balete. Napakatanda na ng itsura nun. Makapal ang ugat, tila buhay ang mga sanga, at may kakaibang lamig sa paligid. Dito ako isinilang. Bulong ni Elian. Akala ko nagbibiro siya pero seryoso ang mukha niya. Hindi sa ospital, hindi sa bahay, kundi sa punong to. Tumayo siya sa harap ng punong balete na tila ba may pinagmamalaki. Ako si Elian. Isa akong engkanto. Hindi ko alam kung kailan ako huling nilamig ng ganito. Kahit hindi ko gusto, naramdaman kong namanhid ang kamay ko. Tila huminto ang tibok ng puso ko. Lagi kaming nasa paligid niyo. Kadalasan, hindi kami nakikita. Pero may mga panahon na kailangan naming magpakita. Kailangan naming bumaba sa mundo ng tao. At isa ako sa kanila. Bakit? Tanong ko, halos pabulong. May misyon akong kailangang tapusin. Isang uri ng pagsubok. Ipinadala ako dito hindi para maghasik ng lagim. Hindi para manakot, kundi para matuto. Matuto ng ano? Ng damdamin, ng sakripisyo, ng limitasyon. Doon na ako napaupo sa isang bato sa tabi ng punong balete. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Natatakot ako, oo. Pero sa parehong pagkakataon, naawa ako sa kanya. Ilang buwan ka na rito? Mahigit 1 taon na. Pero ilang buwan pa lang mula nung nakilala kita. Bakit ako? Bakit sa dinabi-dami ng tao? Ako ang sinundan mo. Ako ang nilapitan mo nung gabi ng aksidente. Tumingin siya sa akin. Matagal. Parang pinag-iisipan kung sasabihin ba niya ang buong katotohanan. Dahil hindi aksidente ang lahat. Sinadya akong mapunta sa landas mo. Sinadya ko, nabantayan ka. Bakit? Tahimik siya. Lumapit sa akin at sa unang pagkakataon, inabot niya ang kamay ko. Mainit ang palad niya. Likas. Parang tao. Dahil sa'yo ako susubukin. At dahil sa'yo rin, maaaring matapos ang pagiging engkanto ko. Hindi ko siya naiintindihan noon. Pero sa tono ng boses niya, alam kong mabigat ang kapalit ng lahat ng ito. Kapag ang isang engkanto ay nagmahal ang isang mortal, mawawala ang koneksyon niya sa kanyang mundo. Mabubura ang kapangyarihan, mawawala ang anyo, at mananatili siyang mortal habang buhay. Napakagat ako sa labi. Pero may problema. Ano yun? Hindi pa ako dapat umibig. Hindi ko alam kung anong reaksyon ang lalabas sa mukha ko. Takot? Saya? Gulat? Lungkot? Kasi sa puso ko, alam kong may nararamdaman na rin ako. Pero hindi ko inamin. Hindi ko sinabi. Hindi pa oras.
Bakit mo to sinasabi sa akin? Dahil gusto kong maging tapat. Ayokong isang araw, maglaho ako sa'yo nang walang paalam. Tahimik kaming naupo sa tabi ng punong balete. Sa katahimikan ng gabi, sa gitna ng taniman at malamig na hangin, sa harap ng isang nilalang na hindi ko akalaing makikilala ko sa tanang buhay ko, isang kanto na piniling maging tao, para lang sa misyon niyang ako pala ang bahagi. At sa kabila ng lahat, hindi ko kayang lumayo. Hindi ko na rin siya kayang mawala pa. Kung movie lang siguro ang buhay ko, siguro sa part na to ang lalagyan ng dramatic music. Yung mabagal, malungkot, pero may pag-asang tono. Kasi kahit puno ako ng tanong, kahit natatakot pa rin ako, kahit hindi ko pa rin lubos matanggap na engkanto talaga si Elian, mahal ko na siya. Hindi ko man nasabi agad noon pero sa puso ko alam ko na sa tuwing hinihintay ko siya na bigla na lang lilitaw. Sa tuwing titingin ako sa langit at iisipin kung nasaan na naman siya. Sa tuwing sisilip ako sa mga poste, sa mga madidilim na eskinita, sa gubat sa rosaryo, o kahit sa tapat lang ng bahay namin, umaasa ako. Nalalabas siya, napupuntahan niya ako, napipiliin pa rin niya akong bantayan. Pero simula nung gabing ipinagtapat niya ang lahat, na isa siyang engkanto, na ako ang dahilan kung bakit siya napunta rito, at higit sa lahat, na bawal siyang umibig sa isang mortal. Simula noon, hindi ko na po siya muling nakita. Nawala si Elian. Nawala siya na parang usok. Parang panaginip na naputol. Parang kwentong hindi natapos. Noong una, araw-araw ko siyang hinahanap. Baka busy lang. Baka may kailangan lang gawin sa mundo niya. Pero habang tumatagal po, mas lalo akong kinakain ng realidad. Baka iniwan niya ako dahil nahulog na siya at bawal yon. Hanggang isang gabi, halos isang buwan matapos ang huling pag-uusap namin, bigla siyang lumitaw. Hindi sa daan, hindi sa plaza, kundi sa mismong harap ng bahay namin. Nasa loob ako ng sala nun, nagkakape, tahimik, habang si mama ay tulog na. Nang marinig ko ang mahinang katok, dahan-dahan kong binuksan ang gate. At doon ko nakita si Elian, basang-basa sa ulan, nanginginig, at tila ibang-iba sa dati. Laika, pwede ba akong pumasok? Hindi ako nagsalita. Umiling ako sa sobrang gulat, pero binuksan ko agad ang gate. Pinapasok ko siya, pinaupo, binigyan ng tuwalya. Akala ko hindi na kita makikita. Bulong ko. Tahimik siyang ngumiti. Maputla ang mukha niya. Mahina ang boses. Hindi na siya yung dating Elian na palaging presko, malinis, at parang hindi tinatablan ng lamig. Pumili ako. At ikaw, ang pinili ko. Dapat tigil ako. Anong ibig mo sabihin? Umalis ako kasi ayoko mahulog. Ayokong masira ang misyon ko. Pero habang lumalayo ako, lalo ako nasasaktan. Tumingin siya sa akin. Diretso. Mata sa mata. Laika, mahal kita. Hindi ako agad nakasagot. Para akong binagsakan ng buong langit at lupa. Hindi dahil hindi ko inaasahan yon, kundi dahil inaasam ko rin. Pero sabi mo bawal, na kapag minahal mo ko, mawawala ka na sa mundo mo. Mawawala yung kapangyarihan mo. Tumango siya. At tanda akong tanggapin yun. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko nun. Siguro ay pagod na rin ako sa pag-aantay. Siguro sa wakas, gusto ko na rin maramdaman na pinili ako ng buong buo. Hindi dahil kailangan, kundi dahil ginusto. Kaya tinanong ko siya, sigurado ka ba? Kapag pinili mo ko, wala nang balikan. Yun ang gusto ko. Kung hindi ako magiging ako sa piling ng mga engkanto, mas pipiliin kong maging mahina, maging mortal. Basta, kasama ka. Napaluha ako. Hindi ko na pinigilan.
Hindi dahil sa lungkot kundi sa bigat ng lahat ng narinig ko. Ang isang nilalang na pinalaki sa isang mahiwagang mundo. Ang nilalang na maaaring may buhay na walang hanggan, kapangyarihan, kagandahan at karangyaan, ay piniling tumira sa mundo ko. Sa mundong puno ng putik, init, gastos, sakit, at kamatayan. Dahil ako ang pinili niya. Ni hindi ko alam kung paano siya minahal ng ganito kabilis. Pero alam ko, totoo. Kinabukasan, pinatuloy ko muna siya sa bahay. Sa kwarto ko. Si Mama, akala niya ay kaibigan ko sa trabaho na nangupahan muna pansamantala. Hindi na siya nagtaka. Siguro dahil nakita niyang may respeto at kabaitan si Elian. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong napansin ang pagbabago sa kanya. Hindi na siya biglang nawawala. Hindi na siya lumalakad ng walang yabag. Hindi na rin niya kayang hawakan ang mga halaman nang hindi ito nalalanta. Gaya ng dati, nagiging tao na siya. Isang araw, tinanong ko siya, "Natutuwa ka ba sa desisyon mo?" Hindi lang ako natutuwa. Panatag ako. Kasi ngayon, wala nang hadlang sa pagitan natin. Hindi mo ba namimiss ang mundo mo? Hindi mo ba namimiss ang mundo ng pagkabata mo? Balik niyang tanong. Napaisip ako. Oo nga no. Hindi na ako bumabalik sa mga laruan ko. Sa mga lumang bahay, sa mga batang kalaro ko noon. Lumaki ako. Tumanda. Umalis. Tulad niya. Hindi mo na ako matatawag na engkanto. Simula ngayon, ako na lang sa Elian. Isang lalaking piniling tumira dito sa Cavite para mahalin ang babaeng hindi niya dapat minahal. At sa puso ko, alam kong tama ang naging desisyon niya. Pero alam ko rin na hindi magiging madali ang lahat. Hindi lahat ng engkanto ay tatanggapin ang ginawang pagsuway ni Elian. At kung may isa man akong natutunan mula sa kanya, lahat ng bagay ay may kabayaran. Buwan na ang lumipas mula nung tuluyan ng piliin ni Elian ang mundo ng mga tao. At sa bawat araw na dumadaan, unti-unti kong nakikitang nagbabago siya. Hindi lang sa pisikal kundi pati sa kanyang kaluluwa. Dati, may kakaibang kinang sa mga mata niya. Parang may liwanag na hindi mo maipaliwanag. Ngayon, mas karaniwan na ang mga tingin niya. Parang mata ng kahit sinong lalaking naglalakad sa palengke. Mata ng isang taong pagod pero masaya. Dati, ang balat niya ay laging malamig at makinis. Para bang hindi tinatabla ng alikabok o araw. Pero ngayon, nakita ko na ang unang paltos niya mula sa pagkakasangag ng itlog. Oo, literal. Nasunog siya dahil sa mantika. At kahit natatawa ako habang nilalapatan ko siya ng ointment, sa likod ng tawa ko, may kaba. Kaba na may kapalit talaga ang lahat. At lalong napatunayan ko yon, isang gabing bigla na lang siyang nanghina. Galing kami noon sa karinderya sa kanto. Kumain kami ng paborito niyang sinigang, tapos bumili siya ng hopya. Natuto na siyang magustuhan ng mga simple nating pagkain. Nakakatuwa. Tapos, bigla na lang siyang tumigil habang naglalakad pa uwi. Hinawakan niya ang dibdib niya. Huminto sa tapat ng poste at parang nahilo. Elian, okay ka lang? Tanong ko. Napaupo siya sa gutter. Pawis na pawis ang noon niya kahit hindi naman mainit ang gabi. Parang may umihila sa akin. Aniya, halos pabulong. Napaupo na rin ako sa tabi niya. Inilapit ko ang mukha ko. Anong umihila? Saan? Hindi siya sumagot agad. Pero kita ko sa mukha niya ang sakit. Hindi lang sa pisikal kundi parang may bumubunot sa kung anumang loob niya. Magsisimula na ang kabayaran. Dinala ko siya pa uwi agad. Nang gabing yon, hindi na siya makatulog. Namumutla siya, nanginginig. Tinawagan ko ang pinsan kong nurse, pinapunta sa bahay. Nang i-check up siya, sabi lang ng pinsan ko, wala siyang lagnat, normal ang BP, pero ang pulso niya, parang mahina, hindi normal yan sa tao. Kinabukasan,
Mas lumala. Naging matamlay si Elian. Halos hindi makalakad. Hindi makakain at laging nakatingin sa labas ng bintana. Hindi niya kailangang sabihin. Nararamdaman ko. May nangyayari. At isang gabi, bigla siyang tumayo. Nanginginig pa ang katawan niya pero pinilit niyang tumindig. Laika, kailangan kong bumalik. Ha? Saan? Sa punong balete. Sa lugar kung saan ako sinilang. Gusto kong tumutol. Gusto kong pigilan siya. Pero sa mga mata niya, nakita kong hindi na ito usapang pakiusap, kundi isang pangangailangan. Sumama ako. Kahit madilim, kahit delikado, kahit may takot ako, sumama ako. Dahil kung may mangyayari sa kanya, gusto kong nandun ako. Pagdating namin sa gubat sa Rosario, sa harap ng punong balete, tila mas naging malamig ang hangin. Mas tahimik. Walang kuliglig, walang ihip. Parang huminto ang buong paligid. At saka sila lumitaw. Hindi ko alam kung saan sila nanggaling pero isa-isa silang naglabasan mula sa paligid. Mga nilalang na parang tao pero hindi tao. Ang iba may mahahabang buhok. Mapuputi ang balat na tila ginto sa ilalim ng buwan. Ang iba naman, may malalalim na mata na kumikislap. May isa pa nga na may pakpak na parang usok. Tulad ng kay Elian noon. 3, 5, 7. Pinagkaguluhan nila si Elian. Pero hindi galit. Parang malungkot. Parang may hinanakit. Elian, Sabi ng isang nilalang na tila pinuno. sumuway ka. Tumango si Elian. Mababa ang ulo. Alam ko. Sinasayang mo ang pagkakataong ibinigay sa'yo. Ang maging tagapamagitan ng ating mundo at sa mundo ng tao. Pero ang puso ko ay hindi kontrolado. Sagot ni Elian. Minahal ko siya. Tumigil ang pinuno. Lumingon sa akin. At doon ako nagsalita. Kung kailangan niyo po siyang parusahan, ako na lang po. Ako ang dahilan kung bakit po siya nagkakaganito. Hindi mo kasalanan ang pag-ibig. Pero ang pag-ibig ay may kapalit. Sabi ng pinuno. Tumayo si Elian. Kahit nang ihina ay lumapit siya sa puno. Tinignan ang katawan nito. Saka lumuhod. Handa na ako. Kunin niyo na ang natitira pa sa akin. Pero huwag niyong saktan si Laika. Isang mahabang katahimikan. At saka nagsimulang umilaw ang mga ugat ng balete. Parang may liwanag na dumadaloy sa lupa. Paakyat sa puno at papasok sa katawan ni Elian. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang hangin, bumigat. Naramdaman kong may nawawala sa paligid. Parang may hinihigop na enerhiya. Si Elian ay napapikit. Umungol sa sakit. Tumulo ang dugo sa ilong niya. Elian! Sigaw ko. Pero hindi siya lumingon. At pagkatapos ng ilang segundo, tumigil ang lahat. Nawala ang ilaw, nawala ang hangin, nawala ang mga nilalang. Isa-isa silang naglaho na parang usok. At si Elian, nakahandusay sa lupa. Lumapit ako. Kinabahan. Tinapik ko ang pisngi niya. Elian, please, gumising ka. Dahan-dahan siyang dumilat. Tumingin sa akin at ngumiti. Wala na sila. Ako na lang. Ako na lang. Bilang isang tao. At doon ako tuluyang umiyak. Hindi dahil sa takot, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa wakas, naramdaman kong malaya na siya. Pero alam ko, mula sa gabing iyon, wala nang balikan. Tuluyan na siyang hindi engkanto. Hindi na siya kayang balikan ng kanyang mundo. At ako na ang mundo niya ngayon. Kung minsan, habang nakatingin ako sa kanya, hindi ko pa rin mapigilang mangarap na baka nananaginip lang ako. Na baka gumising ako isang araw at wala siyang Elian sa tabi ko. Na baka lahat ng ito ay isang imahinasyon na isinulat lang ng utak ko na sawang magmahal, takot maloko, pero desperado pa ring umasa.
Pero hindi. Totoo siya. Totoo lahat. At totoo ang sakit na pinagdaanan niya. Ang kabayarang tinanggap niya. Hindi na siya isang engkanto. Si Elian ay isa ng ganap na tao. Mula ng gabing hinigop ng liwanag ng punong balete ang natitira sa kanyang kapangyarihan, hindi na siya muling nanghina. Hindi na siya naglalaho. Hindi na siya biglang dumarating na parang alon o anino. Nandito na siya. Sa mundo ng tao. Sa mundo ko. Sa Cavite. Sa simula, mahirap para sa kanya ang makibagay. Sanay siyang maglakad sa gabi nang walang pagod. Ngayon, madali na siyang pawisan. Dati, hindi niya kailangang matulog. Ngayon, inaabot na siya ng umaga sa kahihilik. At hindi siya marunong gumamit ng rice cooker. Nasunog niya ang bigas namin ng 3 beses bago niya na perpekto ang pagsasaing. Pero sa bawat pangkaraniwang bagay na ginagawa niya, doon ko siya lalong minahal. Nagtayo kami ng maliit na karenderya sa tabi ng bahay. Elian's Eatery. Sabi ko masyado namang mataas pakinggan. Parang pangalan ng furniture store. Pero mapilit siya. Gusto ko maalala nila ang pangalan ko. Para kung sakaling mawala man ako, may bakas pa rin ako sa lugar na to. Pero alam ko, hindi na siya mawawala. Maraming nagtatanong kung saan siya galing. Sinasabi lang namin na galing siya sa Visayas, na anak ng magsasaka at lumuwas para makipagsapalaran. Hindi naman kami nagsisinungaling. Masyado? Ang totoo, wala siyang birth certificate, NBI clearance, kahit anong record. Pero may mga tao rin pala talagang may kabutihang loob. Tinulungan kami ng isang kakilala kong abogado na ayusin ang pagkakakilanan niya. At ngayon, may valid ID na po siya. May pangalan, may address, may buhay. Isang gabi, habang nagkukulitan kami sa likod ng karinderya, tinanong ko siya, "Minsan ba, gusto mo bang bumalik?" "Bumalik saan?" Tanong niya habang nililinis ang kalan. "Sa mundo mo, sa dati mong tahanan." Tumingin siya sa akin. Minsan may ganun pa rin siyang tingin. Yung parang may konting lungkot sa ilalim ng ngiti. Hindi ko may kakailalay ka. May parte pa rin sa akin na nangungulila sa kanila. Lalo na sa katahimikan doon. Sa liwanag ng gabi. Sa musika ng kalikasan. Pero tuwing naiisip ko yon, napapatingin ako sa'yo. At nare-realize ko na hindi ko na kayang mabuhay sa mundong hindi kita kasama. Napatahimik ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi na yun kamay ng isang engkanto. Wala ng lamig, wala ng kislap. Pero yun yung kamay na pumili sa akin. At araw-araw, pinipili pa rin ako. Minsan napapansin ko na nanahimik lang siya sa hapon habang nakaupo sa tapat ng karinderya. Pinapanood ang mga taong dumadaan. Ang mga estudyanteng dumadaan, ang mga manang na naglalako ng gulay, mga tambay na nagiinuman sa tapat. Hindi sila naniniwala sa mga engkanto. Sabi niya minsan, hindi na uso ang paniniwala sa amin. Pero nandun pa rin kami. Tahimik lang, nakikinig, nagbabantay. Napaisip ako, marahil nga ay may iba pa siyang kagaya. Mga engkanto na nakikihalubilo sa atin. Hindi natin namamalayan. Mga nilalang na may matinding pagmamasid, may misyon, may puso ring natutong magmahal. Pero hindi pwedeng ipakita. Minsan sumulat ako sa diary ko. Kung ang pag-ibig ay isang pagtalon sa kawalan, si Elian ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Sapagkat tinalikuran niya ang kanyang walang hanggang lakas para maranasan ang kahinaan ng mga tao. Para sa akin. At kung tatanungin niyo ako ngayon kung masaya ba ang buhay naming magkasama? Oo. Hindi ito kasing kinang ng buhay na parang fairy tale. Pero mas totoo. May mga araw na nauubusan kami ng gas. May mga araw na hindi nauubos ang ulam kaya nalulugi kami. May mga araw na nag-aaway kami dahil mali ang paglalaban niya ng puti. Sinama ba naman sa may kulay? Pero may mga araw din nagigising ako at nakikita ko siyang pinipisil ang pisngi ko habang natutulog pa ako. May mga araw na bigla niya akong yayakapin sa gitna ng karinderya kahit maraming tao. May mga gabi, pipikit ako at maririnig ko siyang bumubulong. Salamat, Laika, dahil minahal mo ako.
Hindi lahat ng pag-ibig ay ordinaryo. Minsan, darating ito sa anyo ng isang estrangherong tumulong sa'yo sa gitna ng kalsada. Minsan, ito ay engkantong piniling maging tao. At minsan, ito ay kwento lang ng isang simpleng babae sa Cavite na minahal ng isang nilalang mula sa ibang mundo. At ang masayang wakas namin, hindi sa kaharian, hindi sa palasyo, hindi sa ilalim ng bituin ng mahika, kundi sa isang karinderya sa kanto ng barangay, sa buhay na totoo, sa mundong pinili niya. Ako si Laika, at minsan sa buhay ko, minahal ako ng isang engkanto. At ngayon, mahal ko na siya bilang isang ganap na tao. Kamusta po kayo? Muli, maraming salamat po sa pagsubaybay. Huwag niyo po sanang kalilimutang mag-like at mag-subscribe. Hello po sa mga subscribers ko at welcome po sa mga bago kong subscribers. Huwag po sana kayo magsasawang makinig ng mga kwento ko. Mag-iingat po kayo palagi. Have a nice day po sa inyong lahat. Hanggang sa muli!